Good morning mga friends. Ngayon, into this vlog naman, we're gonna talk about back job reband. Tuwing kailan ba yung masasabi mo na back job reband din? Ano yung technique na pwede mong gawin para ma-remedyohan yung back job na reband or back job na result ng reband, okay? May mga iba-iba kasing back job na problema. Merong back job na pwede ba masosolusyonan, merong back job na pwede masosolusyonan pero masilan yung procedure. Tapos merong back job na walang problema, pwede mo siyang ulitin at saka cardal okay pa yung buhok. At meron namang back job na wala ka na talagang magagawang remedy para dito. Ano ba yung mga back job na masasabi natin na pwede pang remedyohan at yung mga hindi na pwedeng remedyohan? Okay, thank you very much. And before that, don't forget to subscribe and click the bell button below para always to maging notified every time tayo mga bagong uploads. Thank you so much mga Okay, good morning mga friends. Back job reband, okay? Sadyang napakaganda ng resulta ng reband, okay? Minsan, ang mukhang buhagag, maalsa, kulot, magaspang matikwas at mukhang aswang na buhok ay naalis dito at naging napakaganda at tuwid na tuwid. Makintab, ganun ang result ni reband at saka yung mga dry at saka yung mga dull looks, nawawala siya actually. Tapos, nagiging mas makintab yung resulta ng reband, maganda talaga siya. Pero, kaakibat nito ay may hindi rin magandang karanasan o resulta ang dulot nito kapag hindi nagawa ng tama. Ito'y hindi maiiwasan na mangyari sapagkat wala namang perpektong procedure na makakasiguro ang sino man na 100% ang kasiguruhan sa magandang resulta. Kaya mahalaga na ang hairstylist na gagawa sa iyo ay may malawak na karanasan sa ganitong klase ng hair service o ng reband, sa ganitong klase ng pagtutuwid ng buhok. Okay? Mga uri ng reband, mga uri ng resulta ng reband na maituturing na back job at ang maaring sanhi nito. Okay? Una, naging maalsa ang buhok. Pag nagpa-reband ka, instead na flat siya, umalsa yung buhok, okay? Naging maalsa ang buhok kahit ito'y tuwid. Ang ganitong resulta ay dahil sa nasira na ang hair cuticle at cortex nito na nagdudulot ng pagkatuyot ng buhok, okay? Pag tuyot kasi yung buhok, talaga maalsa siya. Pag tuyo, makikita mo parang flat siya. Pero pagbasa pa makikita mo flat siya. Pero pag tuyo, makikita mo umaalsa siya, di ba? Kasi natuyot na yung hair cuticle at saka ang inner cortex ng iyong buhok. May mga cases na naaayos ito sapagkat pag ulit ang reband procedure, ang mga gumagandang resulta pag inulit ang reband ay dahil sa hindi pa nasira ng tuluyan ang cortex pero may tendency na habang tumatagal ay papangit ang iyong buhok. Okay? Kung hindi mo ma-maintain ang lusog nito, kaya mahalagang mag-follow up ng treatment o di kaya gumamit ng tamang maintenance sa buhok para hindi pumangit ang buhok pagtagal. Okay? Pag ganitong klaseng result, 'di ba?
Pagkatapos, di ba flat siya, tapos after 2 to 3 days pagbanlaw mo, papansin mo, instead na flat, maalsa siya. Tapos nagda-dry, okay? Yung ganitong klaseng resulta ng rebound, pwede pa naman siyang ulitin, okay? Ngayon, pag inulit mo siya at nag-flat, kailangan i-maintain mo yung maintenance, mag-follow up ng treatment ka para hindi in the long run mag-dry at umalsa ulit, okay? Ngayon, pag ni-rebound ka, ulit, okay? Tapos, maalsa pa rin at nag-dry lalo ang buhok, hintuan mo na. So, ibig sabihin, wala nang chance kasi tuyong-tuyo na at durog na yung cortex niya. Yung iba kasi, ipapaulit pa ulit, okay? Mag-treatment ka muna, okay? Pag inulit mo, tapos ganun pa rin yung resulta, ha? Okay? Mag-treatment ka muna for maximum 3 months to 6 months, ganun, para na bumalik yung dating ganda muna ng buhok mo or maging matibay muna yung hair cuticle o kaya cortex ng hair mo para pag inulit mo ulit maganda. Kasi pag inulit mo ulit, may tendency na mas lalong madagdagan yung sira at mahirapan ka ng i-repair. Okay? Ngayon, pag inulit at saka naging successful naman yung rebound, mag-follow up ka pa rin ng treatment at saka gumamit ka ng maayos sa maintenance na para habang tumatagal, hindi bumalik yung pag-dry at yung pag-alsa ng buhok mo. Kasi 100%, pag tumagal yan, tas hindi ka nagtitreatment, magdadry at papangit talaga ulit yung buhok mo ng pinakapangit. Okay? Kaya kailangan may follow-up treatment. In case gumanda, yung buhok mo, pag inulit, pag sa mga ganitong back job na rebound, okay? May mga technique na pwedeng gawin sa pag-ulit ng rebound procedure sa ganitong resulta ng rebound. Itong maalsa na buhok, kahit ito'y tuwid, okay? Maalsa kahit tuwid, okay? So, ibig sabihin ng maalsa at tuwid, hindi masyadong dry, okay? Pero pag dry naman masyado, tapos maalsa, may technique na pwedeng gawin pag inulit mo yung rebound. O kahit yung maalsa na tuwid, merong technique na pwedeng mo, para maiwasan na hindi mag-dry, o para masigurado ka na successful yung rebound, okay? Maaari mong applyan ng conditioner o hot oil o hair spa ang buhok pagka-apply ng rebound number 1, okay? For example, nag-apply ka na ng rebound number 1, okay? Para makasigurado ka na hindi siya masisira o hindi magda-dry masyado, pwede mong habulan ng hair spa, hot oil o kaya ng conditioner. Pagka-apply mo 5 to 10 minutes, habulan mo ng conditioner o kaya ng ganyan. Tapos i-continuous mo pa rin yung babad kasi ang techniques noon kaya ganun yung gagawin mo para na unti-unti lang yung luto. Hindi yung masisira na naman yung ibabaw ng buhok tapos hilaw pa rin yung loob. Okay? Kasi pag nasira lalo yan, lalong hindi na maganda yung resulta. At least pag ito yung technique na gagawin mo, natitreatment mo siya, tapos may tendency pa na hindi mag-static yung result ng buhok mo at hindi mag-dry yung resulta ulit. Kahit pwede kasi na matuwid ulit siya pero super dry, okay? Kaya yung ganitong technique, makukuha mo yung nais mo, tapos laalagaan pa yung buhok mo, tapos hindi pa masyadong madadamage yung buhok mo, tapos may tendency pa na super makintab at super successful yung resulta pag ganitong technique yung gagawin mo. Pwede ring haluan ng Bremod Superflex ang rebound number 1 at rebound number 2 bago ilapat sa buhok na uulitin. Ang paraang ito ay para maluto ang buhok ng tama at maayos habang naiiwas nito na magkaroon pa ng karagdagang sira o damage ang buhok. Okay? Ito yung procedure. Okay? Maaari mo ding samahan ng hair treatment ang procedure para mas makasigurado kang hindi madudurog ang kabuang texture ng buhok. Maiwasan pang hindi mag-dry ang iyong buhok. Okay? So, maging maingat kayo sa pag-ulit. Maiwasan pang hindi mag-dry ang buhok habang tumatagal. Okay? Kapag hindi naman gumanda ang buhok, kapag inulit ang rebond, ito ay dahil sa nasira na ang cortex at ang cuticle ng buhok. Ang maaari mo na lang gawin ay i-treatment ang buhok ng mga 3 o 6 na buwan bago ulitin ang rebond. Ito ay para makarecover muna ang buhok at hindi lumala ang sira. Okay? At para mas maganda ang resulta ng rebond kapag ito'y inulit. Yan yung sinabi ko kanina. Okay? Kailangan, for example, di ba? May sugat ka. Tapos,
ah, makate. Ang kakamutin mo siya, di lalo siya magsugat. Okay? So, ang kailangan mo, wag mo nang i-scratch. Tapos, applyan mo na lang ng gamot. Sa buhok, ganon. Pag sira na, okay, yung sirang-sira na talaga, tapos basta pag inulit mo tapos hindi pa rin siya gumanda, so ibig sabihin sira na talaga siya. In case na tama naman yung procedure na ginawa mo, di ba? Yung iba kasi, ulit-ulitin pa nila. So, hanggang sa wala na talagang chance na makarecover yung buhok. Yan minsan yung problema. Okay? Pangalawang resulta ng back jab. May kulot pa sa buhok at hindi makintab ang resulta pagkabanlaw. Okay? Ang ganitong resulta ng rebond ay dahil sa hindi nababad ng maayos ang rebond number 1. At ang hindi makintab ay dahil sa hindi naplansya ng tama ang buhok. Maaaring makapal din ang pagkaseksyon ng buhok sa pagpaplansya. Di ba pag nagpaplansya tayo, siniseksyon natin yung buhok. Maaaring makapal. Pag makapal kasi, for example, ganito kakapal yung hagod mo. Isipin, plansyahin mo dito. Plansyahin mo dito. Isipin mo, dito lang malalapatan ng init at saka dito. Paano yung gitna? Kailangan din madaanan ng init. Kaya hindi siya nagpa-flat. So, magiging hindi maganda yung resulta nun. Hindi magiging happy yung resulta nun. Okay? Maaring makapal ang pagseksyon ng buhok sa pagplansya o nawawala ang init ng plansya kaya hindi makintab ang buhok. O may mga ganun din kasi na dito lang yung mainit. Pag hinagod mo na yung plansya papuntang dulo, nawawala na yung init. Okay? May mga ganung uri ng plansya. May mga buhok na ganito ang resulta, lalo na dun sa buhok na may mga ganitong resulta, may mga ganitong buhok na ganito ang resulta, lalo na dun sa mga buhok na nakasara ang hair cuticle. Okay? Dahilan kaya hindi nito na penetrate ang wavy bands ng buhok para sa mas maayos na pagtuwid ng resulta ng rebond. Okay? May mga cases naman na kaya ganito yung resulta niya kasi nakasara yung hair cuticle at saka hindi nakapenetrate ng maigi yung gamot na kaya hindi niya na-crush yung wavy band sa buhok mo. Pag wavy kasi, pag kulot kasi, may wavy na bands yung hair mo. Ang gagawin ni rebond number 1, papasukin niya yon, tapos ika-crush niya yon, tapos ipa-flat siya ni iron. Okay? Kaya, nagiging flat yung resulta. May mga buhok kasi na nakasara ng maigi yung hair cuticles nila, kaya hindi makapasok sa loob yung gamot, hindi niya makrush yung wavy bands. Yun yung reason kung bakit kulot pa rin. Okay? What if parang 1 oras, 2 oras, 3 hours ko na binabad, tapos hindi pa rin, may mga ganun talagang klase ng buhok. Okay? Kung sa palagay mo, ang dahilan ay hindi nagbukas ang hair cuticle kaya hindi tumuwid masyado ang resulta, ito kasi ang cases na kahit napakatagal mo nang binabad ay hindi pa din well done ang buhok nung nag-strand test ka. Okay? At dahil nag-alala ka na baka masira, kaya binanlawan mo na lang. Okay? Ang ganitong action ay hindi mabuti, kaya mahalaga na confident ka sa mga pag-test kung tama na ang babad ng rebond number 1. Kung sakaling makaranas ka ng ganitong buhok, maaari mo itong gawin. Okay? Kung for example, ilang oras, 3 hours, 4 hours, or ganong oras mo na siya binabad, hindi pa rin well done kung sakaling makaranas ka ng ganitong buhok. Banlawan ang buhok ng mabuti kung nalagyan mo na ng rebond number 1. Okay? Shampoohin, tapos patuyuin at lagyan o applyan ng peroxide na 12% at ibabad ng mga 45 minutes. Tapos, banlawan at patuyuin, okay? Para ulit lagyan ng rebond number 1, okay? Ang pag-apply ng peroxide sa buhok ay ang tanging paraan para bumukas ang hair cuticle at makapenetrate ang rebond number 1. At mabago o mapalambot nito ang bands ng buhok para sa mas tuwid at successful na resulta ng rebond. Okay? Bantayan ng maigi o mag-check bawat 5 o 10 minuto sa pagbabad ng rebond number 1 sapagkat maaring bumilis ang pagkaluto ng buhok pagkatapos magbukas ang hair cuticle at makaiwas sa posibleng pagkasira. Okay?
Ang problema mo naman, kailangan mo siyang bantayan kasi dahil open na yung hair cuticle, maaring mas mapabilis naman yung pagkaluto ng buhok. Kaya kailangan mo pa rin magbantay. Kailangan mo pa rin na ititest, i-stand test yung buhok after nun. Hindi yung pag-apply, bayaan mo na agad pagbabad. Hindi yun. Pangatlong back job, okay, ng resulta ng reband. Tuwid pero dry at matigas ang buhok o may static na resulta pagkabanlaw. Ito yung sinasabi ko kanina yung tuwid ang resulta pero dry at matigas ang buhok o kaya may static na resulta pagkabanlaw. Okay? Ang ganitong resulta ng buhok ay dahil sa dehydrated o kaya dehydrated yung tuyot na kumbaga yung balat natin pag dehydrated parang pag ginanyan natin may puti, di ba? Yung buhok, kaya ganun ang resulta ng reband kasi dehydrated ang buhok at hindi malusog ang buhok. Sa mga ganitong resulta ng reband, mahigpit na pinagbabawal ang pag-ulit ng reband, okay? Kasi tuyot na ulit-ulitin mo pa. Mahigpit na pinagbawal ang pag-ulit ng reband. May mga iba kasi ipapaulit pa, okay? Pag maayos naman hairstylist, advice ka na hindi naman natin pwedeng ulitin, okay? Mahigpit na pinagbabawal ang pag-ulit ng reband, ang pag-a-iron, pagbilad sa araw ng matagal, pagbo-blue dry at pagkukulay sapagkat maaring palalain ang kondisyon ng buhok. Okay? Kapag ganito yung resulta ng buhok, ang tendency ng customer, i-iron niya. Huwag mong i-iron, ibo-blue dry na araw-araw. Huwag mong i-iron, ibo-blue dry araw-araw. Mag-treatment ka. Okay? Kasi kapag gagawin mo ito, pwedeng palalain ng kondisyon ng buhok mo. Pwedeng mas lumala. Okay? Ang ganitong resulta ay maaring magpa-Brazilian keratin o hair botox o mag-deep conditioning treatment para ma-fill in ang mga parte ng buhok na nasira o walang laman kaya naging magaan at walang laman ang buhok. Mahalaga din sa ganitong resulta ng reband ang pagpili ng maayos na maintenance na maaaring, okay, maintenance na maaaring gawin sa bahay para mas mabilis maka-recover ang iyong buhok. So instead na mag-iron ka, mag-blow dry ka, maghanap ka ng magandang maintenance para mas mabilis yung pag-recover ng iyong buhok. Kapag hindi maagapan ang ganitong sitwasyon ng buhok, ay maaaring humantong sa paglagas ng buhok, okay? Kaya mahalagang pagtuunan ng mabuti ang pag-aalaga nito. Okay? Pag ganito ang klase ng buhok mo, pag hindi mo malagaan, pwedeng munipis yung hibla ng buhok mo, tapos parang unmanageable, yung parang sinasabunutan ka parati. Ang pinakamasama is pwedeng maglagas ang iyong buhok pag tumagal, okay? So kailangan mong alagaan pag ganito yung resulta ng iyong buhok, okay? Pang-apat na back job na reband, okay? Pagkalipas ng 1 linggo, naglagas ang buhok. Di ba may ganang resulta? Ay, 1 linggo na to, no, ganito naglalagas-lagas. Okay. Sa ganitong resulta ng buhok, ng reband, maaring ang tubig na gamit ay may chlorine sa bahay o ang shampoo o ang conditioner na gamit ay may taglay na sangkap na nakakasira ng buhok. Kaya kapag ikaw ay nagpa-reband, iwasan ang mga shampoo at conditioner na may sangkap na nakakasira ng buhok. Yung sulfate, yung chloride, something. Basta, meron akong vlog dyan about sa mga tamang shampoo na gagamitin. Akala kasi nila hindi importante yung shampoo na gagamitin. Meron din akong vlog dyan na doon sa mga proper na shampoo na dapat mong gamitin. Sana makatulong sa inyo yan. Okay? Ang mga shampoo nabanggit ay maaring makapinsala sa iyong buhok na magdudulot ng mas maraming pang problema. Okay? So, sana na naintindihan niyo yung share ko sa inyo at makatulong sa inyo, guys. Marami pa. Meron pa tayong pang-6, meron pa tayong pang-7, pang-5, pang-6, pang-7. Okay? Okay? Pang-5. Tapusin na natin. Pang-5, pagkabanlaw ng reband, nagkakaroon ng patusok na texture. Yung dito banda, may magkaroon ng patusok na texture sa may roots. Tapos may guhit ang buhok, may guhit ng patusok. So, sa pinakaibabaw ng patusok, may guhit siya tapos nakatumba yung buhok, okay? Na magdudulot
pagkabalo ng buhok, may guhit at saka may patusok na texture at guhit ang buhok at mula sa guhit, nagsisimulang maputol ng paunti-unti. Anong dahilan nito? Ang ganitong resulta ay karaniwang na pagkakamalang nasunog sa plancha o na overbabad ng gamot. Pwede rin namang na overbabad kasi may init yung natin, yung scalp natin, tapos half inch niya in-apply, tapos baka binalot pa niya, tapos nilagay pa sa infrared. So, pwedeng ganun yung magiging reason. Maaari ding may katotohanan ang mga ito. Okay? Pero kung sa pagplantsa o sa babad ang dahilan, maaaring makita mo na agad ang ganitong sitwasyon pagkabanlaw. Totoo yun. Okay. Pero kung lumitaw ito pagkalipas ng ilang araw, ang maaaring dahilan nito ay hindi siya nabanlawan ng maigi. Akala natin ay nabanlawan na natin ng maayos kasi wala na tayong makikitang gamot sa buhok. Pero hindi pala ito nabanlawan ng ganun kaayos. At dahil ang reband ay pagkatapos ng 2 araw o 3 araw bago mo banlawan, kaya nagkakaroon ng ganitong problema sa buhok. Hindi ito maituturing na back job at bawal itong ulitin, bagkus dapat itong pangalagaan at mag-treatment ng pangpatibay ng buhok. Meron tayong mga vlog dyan sa mga treatment na pwede mong magamit sa pagpapatibay ng buhok. Mahalaga na dapat masigurado o siguraduhin na banlawan ang buhok ng mabuti para maiwasan ang ganitong problema. Okay, alam nyo na. Malalaman mo na dahil sa pag-reband o sa pagbabad, kung sa pagbanlaw meron na kaagad. Makikita mo na kaagad yung patusok na texture, tapos may guhit yung buhok, tapos pag tumagal naglalagas siya. Okay. Ngayon kung pagkabanlaw mo walang ganon, tapos ilang araw pa lumitaw dahil sa hindi nabanlawan ng maigi yung buhok. Tsaka hindi ibig sabihin nga naman talaga na wala ka naman nakitang gamot, ay na-super banlawan na nga talaga siya. Kaya maximum, pag nagbabanlaw ako ng reband number 1 or kahit ng anong pang reband, 1 or number 2, umaabot ako minsan ng 5 minuto. Ganun katagal ako magbanlaw. Para masigurado ko talaga na well done yung pagkabanlaw ko, kasi isa din yan sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng problem sa reband result. Okay. Pang-anim, pagkasunog at pagdudulot ng tutsyang na resulta ng buhok. Di ba may mga ganito? Yung nagkikingki lalo, is in the street lalong kumulo, tas nagdadry, at saka nagkikingki talaga siya kasi nasunog siya. Okay? Okay. Ang ganitong resulta ng reband ay bunga ng labis na pagbabad ng reband number 1. Maaari ring may labis na kulay ang buhok o nag-undergo ng bleach ang na-reband na buhok. Alinman ang dahilan, ang ganitong resulta ay hindi na dapat ulitin. Ang maaari mong gawin ay mag-undergo ng treatment na tulad ng Brazilian na may halong Bremud Superflex. Alamin ang mga treatment na maaari mong gawin sa playlist natin na ang pamagat ay hair caring. Meron tayo dyan sa hair caring. Pag ganitong klase ng resulta yung pang-reband, kailangan mo ng proper way of hair caring. Okay? Meron namang may mga tutsang na pwede pang masolusyonan at pwede mong applyan ang buhok ng hot oil, tapos maghalo ka din ng reband number 1 na may kasamang Bremud Superflex, i-apply sa buhok, ibabad ng 5 hanggang 10 minuto bago banlawan gamit ang clarifying shampoo at i-conditioner, patuyuin na mabuti. Okay? Sa isang mixing bowl, maghalo ng Brazilian at Bremud Superflex at i-apply sa buhok ng pantay-pantay. Ibabad ng 30 minuto o hanggang 45 minuto, tapos patuyuin at plantsahin ng maninipis. Pagkatapos plantsahin, iwasan ang mga iiwanan ng mga 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, applyan ng conditioner ng pang Brazilian at banlawan. After banlawan, patuyuin ng 100% at mag-spray ng Bremud Superflex at i-blow dry ng mabuti at pwede ring plantsahin. And advise client to wash hair the day after tomorrow and use proper conditioner. O kaya pabalikin mo na lang yung client mo, tapos ikaw na lang yung magbanlaw, singilin mo na lang siya. Para talagang ma-perfect. Tapos i-advise mo siya kung ano yung dapat gawin. Okay? Meron kasing mga kinky, mga tutsang na pag ginanon mo, hindi pa naman siya naputol. Okay? Pero tutsang talaga siya. Ang remedy ko kasi noon, naghalo ako ng reband number 1, nilagyan ko ng hair spa, nilagyan ko ng Bremud Superflex,
minix ko ng maigi, in-apply ko sa buhok, okay? In-apply ko sa buhok, tapos mag-strand test ako. Pag nag-elastic na ng konti, babalawan ko siya. Pag banlaw ko, nilalagyan ko pa rin sinashampoo ko siya, tapos nilalagyan ko siya ng conditioner, okay? Tapos, pagkatapos ko lagyan ng conditioner, binabalawan ko pa rin, tapos pinapatuyo ko ng maigi, hindi ako gumagamit ng maligam-gam na tubig. Pagkatapos, pinapatuyo ko ng 100%, tapos in-apply ko yung Brazilian blowout, hinaluan ko ng Bremod Superflex, in-apply ko sa buhok, tapos, after 30 minutes, pinatuyo ko, tapos in-iron ko ng maninipis, okay? Tapos, pagkalipas ng 5 minuto, after ng iron, after 5 minutes ng iron, naghalo ako ng keratin conditioner doon sa pang-hot oil, okay? Hinalo ko siya, tapos in-apply ko sa buhok. Tapos binabad ko ng mga 10 minutes, binalawan ko, tapos after ko banlawan, inisprayan ko ng Bremod Superflex, tapos in-iron ko ng maayos o binlow dry ko lang. Actually, binlow dry ko lang ng pinatuyo muna ng malamig. Inisprayan ko ng Bremod Superflex pero binlow dry ko pa rin ng malamig. Tapos, pinasadahan ko na lang ng iron. Sa pag-blow dry ko, nakikita ko na gumanda yung resulta. Tapos, nilock in ko ng pag-iron, tapos, gumanda naman yung buhok mo. Okay? May mga ganong cases ng tutsang na pag ginanon mo, hindi siya napuputol, ibig sabihin, matibay pa siya. So, yan yung procedure na gagawin mo. Kailangan equivalent ng hair spa yung Reban number 1. Ganon siya kadami. Tapos, maglagay ka pa rin ng Bremod Superflex. Yon. I hope nakatulong sa inyo guys ang vlog ko na ito. And don't forget to share our videos dun sa mga kilala nyo na pwedeng makatulong sa kanilang ganitong tutorial. I hope na makakuha lang kayo ng kagandahan sa pagsasalon. Kailangan na naman hindi naman nakakatakot ang pagsasalon. Kailangan lang na yung gagawa sa iyo, merong proper knowledge, merong tamang kaalaman para na mabigyan ka ng nararapat. May problema man kasi hindi naman perfecto ang tao, pero hindi doon aabot doon sa problema na wala ka ng solusyon na magagawa. Okay? O kaya magkakaproblema man, pero alam niya ang gagawin dahil sa malawak yung karanasan niya. Okay, may mga ganun kasi habang gumagawa ka, nagkakaganito yun siya. Dahil marami ka ng karanasan, alam mo na kaagad yung gagawin dun sa buhok na yun. Okay? Yung mga wala kasing mga karanasan, nag-experiment pa lang. Pag mga ganito, ang tendency nila, barlawan nila ng maigi. Yung iba, alam nila may problem na, wala na agad silang action pa na gagawin. Instead na masisave pa yung hair, wala na sila. Yun. Thank you very much and I love you all. I want to say you want to leave. Start on your life today.